na gisugot na sa Dios. Maglakaw ta nga naman, hapit na mo balik sa Ginoong Hesus. Amen. Amen. Itag ka na, paudagon mo siguro ko ni. Nining kabutagon ang atong teksto. Go ye therefore and make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Paliw lang ko kuan. Okay. The Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you to the end of the world. The greatest commission, matod pa dinhi, makakita naman niya, the greatest commission is not just for the disciples of the times, but for us alone as well. Dili lang kay kaning dakong sogo, alang lang yatong dusi ka mga disipulo nga giyong ginisar ni Ginoong Hesus. Apil pud ta karon. Amen. Amen. Kabalo ko gamay man amin na kay apil pud ta ani. Hello? Sayon kay mo ingon, yes, pastor. Muuban ko. Mamisita ko sa pagkaigsunan. Sayon kayo. Pero ang pagbuhat mo na nga mamisita ko sa iglesia. Elder, kumusta man ang atong care group? Hingon po na nga itong mga elder, ang care na lang nabilin. Wala na yung grupo. Ang grupo, wala na diha. Wala na yung grupo. Care na lang. No? Lisod kay ni buhaton, kining pagpaglakaw. Nga naman, sugo man ni susuta, pero lisod kay himuon. Pastilan, mga kaigsunan. Evangelism has been central theme throughout the Bible. Wala mo nasayon nila? Ang timas tibuok nga Biblia o sa man niya ang ipadako evangelism. Kaya mao nay the greatest commission from God to man. Ang pinakadakong sugo mao nang pag-evangelism, pag-evangelyo. So throughout the Bible ang tema, ang pinakasentro gyud diha mao si Ginoong Hesus. Siya ang atong iminsahe si Ginoong Hesus. Many biblical characters serve as the example of effective evangelists. Diha sa Old Testament, daghang tag makita diha nga mga evangelists. Now, for example, number 1, kinsa man si Noah. Noah is perhaps one of the most well-known evangelists in the Old Testament. He preached a message of repentance and righteousness to the people of his time and warning them of the impending flood. Grabing pagwali ni Noah. Pila gani katuig ang pagwali ni Noah? 120 katuig. Iyang gipasidan-an ang mga tao nga dunay umalabot. Ngayon sa man? Lunop. Baha or lunop. O ang iyang wali, o sa man, nga mag-reforma o magpahayangay ang ilang kinabuhi ngadto sa Ginoo. Despite of facing ridiculous and rejection, ang nahiaguman ni Noe nga rejection, he remained faithful to his calling. Nagpabilin siya nga matinad-anon, matinumanon sa iyang pagkatinawag, wa gyud sa madiskoryo. 120 ka mga tuig nagwali, wa gyud sa nadiskoryo. Kani gyud sa pamansin no nawi, giyaga-yagaan pa. BI pa sa tiguwang. Wa naman ang sana. Upaw. Oh, upaw maigo putana. Ayo, ana. Giyaga-yagaan si Noah. Si Noe, but he remained faithful. Amen? Amen. Nagmatinumanon gyapon siya sa iyang pagkatinawag, sa iyang pinili sa Dios, and ultimately saved his family and many animals from the flood. Sa iyang pagkamatinumanon, sa iyang pagkamatisunundon,
Sinoy kauban sa tigok niyang pamilya, kauban sa pipila ka mga mananap nga mituo kaniya may pangmananap. Yes. Naluwas pa tungod kay matinumanon sila sa sugo sa Ginoo. Kumusta man ta mga igsunan? Nagpatinumanon ba ta sa the greatest commission sa Ginoo? Aron maluwas pod kauban ang atong pamilya. Sama kang Noah nga ang iyar yung nadala. Ang iyar yung mga pamilya. Next, kisa pa ihemplo nga mga pangkaitan nga mga evangelist, Abraham in Old Testament, who served as an effective evangelist. He was called by God to leave his homeland. Gitawag si Abraham gikan sa iyang komportable kani bitaw maayo nga puyanan kani nay lingkod na kay TV, nay aircon, kani dato man si Abraham. Komportable sa siyang panimalay. Usahay mo niya makapakuan sa tuba. Kini mao niya papugong sa to kini komportable kay sa tong panimalay. Kapoy man dito sa gawas ni magsuri-suri ka ulan kayo. Pero diri ko sa tong balay, nindot kay ang balay, murag di ta ganan mo biya kay basin ka naman. Mga wala nga itong mga kabtangan, apan si Abraham, gipili niya mga kaigsonan ang pagtuman sa gitawag nga calling sa Ginoo. Homeland and go to a new land. Kaya bitong tawagon ka, ilir, dito ka iasay, dito ka ng simbahan, dito ka. O niya, layo man ang pastor eh. Layo kayo ang kandiisan. So, lisod kayo alam ka nato. So, he was called by God to leave his homeland and go to a new land nga wala siya na sinati. Wala niya masinati ang mga tao dito. Gitawag siya sa Ginoo ditong dapita. Bisan wa siya kabalo. Kung kinsay ang parinti dito, wa siya kabalo. Dabay mo abi-abi nga to kaniya, wa gid siya kabalo. Where he was promised to be the father of many nations, gipili niya nga mutuman siya sa Ginoo. Na? Unsa pa? Abraham faithfully followed God's calling and he was blessed with many descendants. Gipanalanginan siya sa daghang nga mga kaliwatan and become the nation of Israel. Tungod sa pagkamatinumanon ni Abraham, gipanalanginan siya o nahimo siyang father of all nations tungod siyang pagtuo. Gani, no? Grabing pagtuo si Abraham. He was so faithful. Next, Moses. Moses was the powerful evangelist. Naliman ka ng, no? Pila ka tuig? 40 years. No? 40 years siya nagdumala sa mga Israelites. Sa atong lesson, grabing leadership Moses sa pakigbisog dito sa Egypt. No? Grabing niyang argumento sa hari, sa Piro. Kaya di magmusugot ang paraon nga daton ang mga katawhan dito sa Promised Land. Grabe niyang argumento. No? Gani, wa gid sa mahadlok nga mamatay. Gitabangan sa Ginoo. And he preached the message of liberation and hope to the Israelites. Yang gipadasit kanunay nga aya dili ta kinahanglan mawad-an o paglaom. Dunay kagawasan nga ihatag sa Dios sa matag usa kanato. And through his leadership, they were able to escape the slavery. Pinagi siyang pagdumala, pinagi siyang leadership, naka-eskapo sila ang mga tao nahimo na free, na libre ang ilang pagkaulipon. Kaya habi nilang tanan katuigan na lagi siya mahimo sila ulipon dito sa Egypt. Pinagi siyang leadership, naluwas ang mga tao o nagsugod sila sa ilang panahon. Next, Elijah. Elijah was the prophet who boldly proclaimed the message. Boldly, kining gitawag na to, maisugon. Naliman ka ng matubang ka sa, kinsa to si Queen Jezebel.
si Jezebel magkaigsunan, si Queen Jezebel is wicked queen. No, gani ang iyang bana, no, so man natakdan siya pagkadautan. Unya nagmaisukon siya nga nagadto sa maong queen. Tungod nga naman gisugo siya sa Ginoo. Daling naman ka muatubang ka niya wa kay saktong kaiso. Makikatubang na mamatay gyud ka. Apan si Elijah makaigsunan. Doon na siya kaiso, he confronted the false prophet of Baal. Iyang gi kontra ang mga Diyos-Diyos, mga Baal ng mga Diyos-Diyos, and demonstrated the power of God through miraculous signs and wonders. Grabe, commitment si Elijah. Kamatayon ang labas makaigsunan niyadtong iyang tahas nga tumangon niya ang hari at tumangon niya ang queen makaigsunan. Sunod, kinsa man? Daniel. Si Daniel. Now, Daniel was a faithful servant of God who served as an evangelist through his witness to the Babylonian kings. He remained faithful to God despite facing persecution and was able to share the message of God's power and love to the ruler of his time. Gani, nakita nato si Daniel, gabisan giunsa man siya, gibahog, gitambok dito sa langob sa mga leon, but he remained faithful. Gihimo siyang gibutang-butangan siya og sala, giinitan siya sa iyang mga kauban, gihatagag balaod. Ya kung musimpag laing Dios, gawa sa Dios sa Babylonia, mahimong ibahog. Apan wa gid siya mahadlok, laliman ka ng leon. Wa na ikaw ng leon. Apan wa gid siya mahadlok, ibahog siya dito. Ni padayon siya sa iyang pagka-faithful. Padayon siya sa pag-unong sa Ginoo. Wa gyud siya mahadlok kay naman gihimo siyang instrumento sa Ginoo. But he was able to share the message of God's power. Nakapadayon siya sa pagmensahe sa gahom sa Ginoo o gugma ngadto sa mga nahatag o magbalaod. Ang sunod dito sa New Testament, si Philip. Kung basahin ito ang buhat 8. Atong mabasa dito nga usa siya ka deacons chosen to serve in the early church. He was a powerful evangelist. Boldly, he proclaimed the gospel's message and performing miracles in Samaria. Philip also led the Ethiopian eunuch to Christ through his explanation of the scriptures. Bisan ang sekretary sa usa ka prinsesa mao ang eunuch yang gisuko sa Ginoo. Ingon na Philip, ingon ang Ginoo, Philip, ato aragod ng sinaligan sa prinsesa. Kanang eunuch ko, ato asya kay nagbasa Biblia, unya wa siya kasabot. Ato aragod to, dayon i-explain sa iya. Unya ang sugilanon magkaigsunan. Yang nakita ang eunuch nga nagsamtang nagabiyahe ang karuwahe. Nagbasa-basa sa Biblia ang mga eunuch. Unya, ingon si Philip, unsa na imong gibasa? Ingon ang eunuch, nagbasa-basa ko dinhi apan wa ko kasabot. O sa diha, ngayon i-explainan ang maong eunuch. Unya nakasabot ang maong eunuch ug unsay resulta. Ingon ang eunuch ko, unsa pa may gipaabot nimo, dunay tubig, bautismuhin ako kay nakasabot ko. Kung wa si Philip dito panahon na, di yun mabautismuhan ang eunuch ko. Gisugo siya sa Ginoo, nituman siya sa Ginoo, mo'y hinungdan nga nabautismuhan ang maong eunuch ko. Next, Peter. Si Pedro, no?
sa iyang panahon, he was a powerful evangelist. Maurag yapon siya nagmaisugon sa pagdalas mensahe dito sa Jerusalem and other part of the world. He also performed many miracles, including the healing of the disease, even death, bisan pa kamatayon, iyang gitambalan ang mga masakiton. Nakahimo siya sa pagdalas mensahe, no? Dito sa Jerusalem o lain bahin sa kalibutan. Dalas mag-aigsunan, Paul was perhaps the most famous na pila. Nahimo siyang misyonary sa tanan ng mga Asia, sa Minor Asia. Nabisan pa man sa daghan ng mga iglesia. Siya ang nagtukod sa daghan ng mga iglesia throughout the Roman Empire. He faced many challenges and opposition, but he remained faithful to his calling to share the gospels of message. Kining si Paul makaigsunan. Bisag ngadtos kang kamatayon, iyang gihalad ang iyang kaugalingon, gilansang usab siya. Samtang gidakop siya, unya sa dihang kapatyon siya, ingon ang hari nga unsa may gusto nimo nga kamatayon. Ingon si Paul, ilansang pud ko pareha ni Kristo. Pero ibali ang iyang ulo tuwa sa ubos. Ang tiil tuwa sa babaw. Ibali siya. Gilansang siya, namatay siya na maisugod sa pagpakailap sa mensahe. John the Baptist, no? Si John the Baptist usab. Siya ang sa walang paniabot si Ginoong Hesus. Siya ang nagtagna nga nay moabot nga si Kristo nga may magluwas, no? Siya usab balasigon og si Mary Magdalene. Siya usab nagpakailap sa mensahe. Okay, these are the biblical characters who serve example of effective evangelists. They were bold in their proclamation of the gospel. Sila maisugon sa pag-proclaim sa mensahe, the compassionate of their interaction with others, faithful of God's calling of their lives, and trusted God's power accomplish for their purpose. Evangelism can make many form. Daghan pamaagi unsaon na to pag-evangelize. Unsaon na to pag-ebanghelyo, pagdalas mensahe. Daghan og mga pamaagi. While traditional methods such as preaching, Bible studies is important, there are many other ways to share the gospel's message with others. It can be as simple as the Lord. No? Daghan o pamaagi magkaigsunan ang pagdala sa mensahe. Another form of evangelism through act of service. Doon ay pamaagi magkaigsunan unsa ang pagdala sa mensahe. Unsa man, number 1 is act of service and compassion. As Christ Himself modeled for us, showing love, compassion to others is an important part of sharing the gospel's message. Gihulagway ni Ginoong Hesus nga siya ihimplo, siya ang modelo, diyon sa niya pagdaog sa habiling kalag. Nga naman, iyang gipakita ang iyang buhat o ang iyang serbisyo, ang iyang pagkamaluluyon, ang iyang pagkamayhumbaon, maunay pamaagi di ay. No? Pamaagi sa pagdala sa mensahe kini itong may gugmaon lang ta. Maunay pamaagi nga nindot nga gi-model ni Ginoong Hesus. The gospel's message should be shared with everyone regardless of their race. Bisan unsa pa na ang iyang tribo, unsa pa na ang iyang natad, unsa pa na ang iyang rasa, unsa pa iyang tribo,
unsa pa iyang status, we are encouraged to be bold in our evangelism. Gi-encourage ka, gihagit kita karon nga bisan unsa na siya sama ni Elijah nga nagikatubang siya dito sa queen, wagin siya mahadlok. Regardless, bisan kinsa ang iyang tribo, bisan kinsa ang iyang standing social status, dili ginato ingon lagtawan nato na kay pastor man na sa lain dinamic kaya basig, no, basig mo debate ra taron, mahimong debate ron likayan nato, no, dili nato likayan mga kaigsunan, no, tanang rasa way gipili. O ingon dinhi, evangelism effort and rely on the Holy Spirit for guidance and strength. Musalig lang ta mga kaigsunan sa Espiritu nga mugiya kanato o mahatag kanato kusog. Dili kita na angay mabalaka. Next, technology has also become the important tools of evangelism recent year. Ang kung kinsa ba tong mga vloggers dinhi, dali lang kay ta karon kay mag-vlog lang ta diha sa mga verse, no, dali lang kay mo kuyanap mahimutan evangelist pinagi sa gamito na to ang nato nga mga tools karon labi na sa internet, gamito na to na daga pamagi through social media, website and apps. We are able to reach people around the world. Amen. Amen. Yes, ang nato ra magud usay vlog kani atong personal. No, personal nato mga negosyo ato din po nato kalimtan kining evangelism mga kaigsunan. Na mao ni ang pinaka-sentro o the greatest commission ang gihitahas sa Ginoo. Evangelism can also take form of creative outreach initiative diha sa tong iglesia. Kung mag-meeting ta diha sa tong iglesia, di gyud nato malimtan number 1 agenda evangelism. O sa ibo ko na atong meeting pagaligo, pag-unsa pa na akaw-kaon, grabe meeting kay December na. Ang evangelism wala na naputang nagto sa agenda. Outreach initiative, this includes event, health expo, community seminars, vocational Bible school. O ni mga kaigsunan ang mga outreach program, himuon na to sa itong iglesia. Amen? Amen. Mga pagpanghatag, masa na, kaning gift giving, na mga nabahaan, maghatag na dito. Mao ni ang pamagi sa atong to reach mga kaigsunan sa uban na wala pa ng kabalos kamaturan. Mao ni buhaton na to. No, daga pamagi. But why is evangelism is very important? Taas pa ng oras. Pero importante magyod ang evangelism. O sa may anaan ini, nga importante manggad kayo. It is a way to us to obey Christ's commandments to make disciples. Mao kini ang pamahagi nga kita makatuman sa iyang mga sugo. Nga mahimo kita aron mahimo kita ang mga disipulo. Hoy, next. We are called to continue this work for spreading the gospel's message to the end of the earth. Kita nga gipangtawag sa pagpadayon sa buhat, sa pagpakaylap sa mensahe, bisan pa hangtod sa katapusan sa panahon. Dinay ta mumundang ani. Hangtod nga matapos ang kalibutan, walay katapusan. Kini nga mensahe. Usay, mundang tag mensahe, wala na may sudlanan, wala na may pundo ang church, di lang sa mimuali. No? Ang gingon nini, heaven at the end of the earth. Hangtod sa katapusan. O sa pa, it is a way for us to show our love for others, sharing the good news of salvation with them. O kini ang pamaagi nga mapakita nato ang gugma ngadto sa matag usa. Pinaagi sa pag-share sa good news of salvation. Kaya nga naman ang gusto ang gingon sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, the life. No one comes to the Father except through me. Therefore, it is a duty to share the message. Mao kanang atong buluhaton sa pag-share
sa pag-mensahe ngadto sa uban. Next, it is a way for us to grow in our faith as we share it with others. Nganong importante man yun ang evangelism? Ha? Nganong importante man yun nga kinahanglan mo mensahe kita? Mao kini ang pamaagi matod pa diha. Mao kini ang pamaagi aron kita motubo. Tubo na lang atong edad. Pero nga atong unsa man ang atong faith wala gyapon. Taas na lang, murag hapit na lang ta na matapos ng kalibutan. Pero wala gyud nitubo ang atong pagtuo. So sa nay sekreto, no? Aron kita mahimong mutubo, magpagamit ra dayta. Magpagamit ra dayta sa buluhaton. Mao kini ang pamaagi na aron malig-on ang atong pundasyon sa atong pagtuo kay nga naman nag-evangelism, nag-appeal ta, ni-involve ta ning evangelism. Sunod, evangelism is important because it helps to build and strengthen the church. Ang iglesia diay nga walay evangelism, dili siya strong ang ilang unity. Kung gusto mo mahimong suod, kung gusto mo mahimong lig-on ang pundasyon sa inyong iglesia, apil mo aning evangelism. When you believers accept Christ sa diyang pag-ong tumutuo, iyang gidawat si Kristo, nahimo na siyang part of one body of Christ and bring the new gift, talent to the church. Nahimo na siyang kabahin sa iglesia ng iyang mga talento, papahat niya diya sulod sa iglesia. Evangelism is important because it is help us to fulfill the prophetic mission of the Seventh-day Adventist Church in Revelation chapter 14 verse 6 to 7. Mao kini ang makapatuman sa propesiya sa mission sa Seventh-day Adventist diha mabasa sa Revelation 14. No? Asa may gingon diyan? O nakita ko ang laing manlulunda diya sa kawanangan, aduna siya walay katapusan nga mensahe nga diha sa nagpuyo sa yuta to every nation diha sa matag nasod, diha sa matag tribo, naglain-lain nga mga lingwahe sa mga tao, and they said with a loud voice, kahadluki ang Dios o ihatag ngadto kaniyang himaya tungod kay ang takna sa iyang paghukom nabot na, niabot na, dili kay moabot pa, niabot na karon. No, ang takna sa iyang paghukom niabot na. O sa pagkingon diya, simbaha siya nga siya ang nagbuhat sa langit o sa yuta o sa dagat o sa tanang mga tuburan sa mga tubig. As a Seventh-day Adventist, we believe that we are called to share the three angels' message. Amen? Amen. Kita nga mga Adventista, kita nagatuo nga kita gipangtawag aron sa pagpahat ngadto sa tulo ka mga mensahes, tulo ka mga manlunda yes Revelation 14. With the world preparing the people for Christ's soon return. Aron ang kalibutan unsa man maandam ang mga tao sa haduol nga pagbalik ni Kristo. We are called to be witness for Christ. Kita gipagtawag nga mahimutang mga witness. Mahimutang sa mga witness. What is evangelism and witnessing? Ang evangelism is unsa man pagsangyaw. And what is witnessing? Hello mga igsunan, what is witnessing? Panaksi. Unsaon imong pagsaksi? Pag wala kay nasaksihan. Now, we are called to be witnesses of Christ. And evangelism is one of the most important way that you can do to be a witness. Kung mahimo kang effective na witness, appeal sa buluhaton, labi na sa evangelism. So how can we become better evangelists? First, we need to have personal relationship with Christ. Abi ka tamahuman. Personal relationship with Christ. If we don't know Christ, we cannot effective
share with others, develop deeper relationship with Christ. Unsay buhaton na to para mahimutang effective evangelist? Unsay buhaton na to? Develop deeper relationship with God. Unsa man ako pastor nga mahimo kong pag-iitan nga pagwawali, pag-iitan epektibo nga magsasangyaw sa balita. Unsa giingon diha? Develop relationship with God. Spend time with Jesus. Spend time Bible reading, meditation, prayer, Bible study, worship to depend your relationship with God. Mao kanay pamaagi makaigsunan nga mahimo kang effective evangelism. Unsa pa? Study the Bible in spirit of prophecy. A strong understanding of the Bible and the spirit of prophecy is essential for effective evangelism. Take time to study not only Bible but the SOP books of Mrs. Ellen G. White. Also pa, build meaningful relationship around us. Kada bitaw mabisita sa ka. Suod nimo ang imong mga higala. Suod nimo ang imong mga silingan. Mo nay epektibo, mo nay nindot nga pabaagi unsaon nga mapadali ang buhat sa Ginoo. Dili nimo awayon ang imong silingan. Nimo ayuhan, nimo palanggaon bisan pag tamay ka. Pero gipalangke, gipakita gyapon nimo, no? Build meaningful relationship around us. Now take time to get to know each other. People listen to their needs and show them God's love through act and service and compassion. Listen to their needs. Paminawa ang ilang kakulangon. Pastor, wala hindi ka pala itong tampal. Listen to their needs and show them the love of God through act and service and compassion. Kaning pagkamaluluyon ang buhat dili lang kay buhat ra kaning puro sa ta aksyon, puro sa ta sulti gugma wa tay buhat. Dili magigsunan through act and service and compassion. Ang buhat mo'y pasultihon. Dili kay ang sulto, sige tagsulti, walay buhat. Sunod, open to the new methods of technology. No? Pamaagi. No? May mga seminars, may mga seminars na to, kinanglan wato ta, may mga eskwelahan nga mag-enroll tag nga eskwelahan nga mahimo ta nga better maayo nga evangelist aron sa pagpa-uplift sa ato mga kahibalo mga kaisunan. We need to be willing to step out of our comfort zone and share our faith with others. Kinahanglan mo step out ta sa atong comfort zone. Sorry, step out sa atong comfort zone. Step out kining manghawat ta. No? Mahawat na diya diya sa itong panimalay nga komportable naman kayo din. Kapon mo kayo kong balay. Di na kaganahan mo awa pa. Di na kamato, ganahan mo ato sa silingan. Kay ang imong makita dito sa silingan. Kung saman, ang kaluor. Di na kaganahan. No? Step out of your comfort zone and share our faith with others. Bahalag unsa panay porma sa iyang balay. Mga ito di kita magkaigsunan, di kita magpabilin diha sa atong panimalay nga nindot. Kaya wala tayong makuha diha sa atong panimalay. No? It can scary, but the Holy Spirit will give us the courage. Gamay na lang, magkaigsunan. Ato rin paspason. In the book of the Gospel Workers, ni Sister Ellen G. White, nag-ingon din the work of soul saving must be centered upon with the hearts and soul and carried forward with persevering energy. It is not enough to merely talk about the love of Christ, but we must show it in deeds and benevolence and self-sacrifice. Laro kayo mag-eksunan. Magpakita, pinagi sa itong pagkamaluluyon, pagkamagihatagon,
pinagi sa atong pagbuhat. Dili lang kay sulti lang pinagi sa atong magbuhat. No? O sa pa, nasubraan, every followers of Jesus Christ has a work to do as a missionary for Christ. In family, in the neighborhood, and in the town, and in the city where He lives in all who are. Matag sumusunod ni Kristo. Matag disipulo ni Ginoong Hesus. Kung ikaw nagatuo nga ikaw sumusunod ni Kristo karon, has a work, we have a work to do as a missionary. Doon na tayo mga buluhaton, susama sa missionary, ngadto sa mga kabalayan, ngadto sa mga panimalay, ngadto sa kasilinganan, ngadto sa mga lain-lain ng mga lugar, bisan pa dito sa mga syudad, nga dito sila namuyo, mahimutang missionary, ngadto kanila. And remember, God doesn't call the qualified, but He qualified whom He called. Atong hinumduman, nga wala nagatawag ang Dios ngadto sa mga mangyalamon, wala ipagtawag ang mga mangyalamon sa ilang pagka-qualified, apan bisan kita nga dili qualified nini nga buhat, ginapantawag kita aron ihimuon kita niya nga qualified. The work of God in this earth can never be finished. Ang buluhaton sa Ginoo nini kalibutan, dili kayo matapos. Hangtod nga ang men and women, hangtod nga ang mga lalaki o babae, dili lang gay alang ras mga lalaki ni. Apil po day ang mga babae, comprising our church membership, rally to the work and unite their effort with those ministers and the church officers. Maghiusa, magkikumbuya ang tanan babae o lalaki, tanan membro sa iglesia, maghimo og rally, may tungod sa pulong sa Ginoo and unite their efforts with those ministers. Maghiusa sila sa mga ministro diha sa buluhaton o tanan mga opisyalis o dili na matapos ang buluhaton mga kaigsunan kung dili ta mo apil lalaki babae, no? Makig-united ta mga kaigsunan. Those who do not ingon din sa katapusan, those who do not use their talents in the cause of God will have no part with Jesus in His glory. Laro gid kayo. Katong wala magpagamit, katong wala nila gamita ang ilang mga talento alang sa pagpakaylap sa mensahe sa Ginoo. Wala sila labot. They have no part with Jesus in His glory. Wala sila labot, mga kaigsunan. Dito sa harian sa langit. We are almost home. Happy na kita manguli. Yan ang langit noon, mga kaigsunan. Unsa pa may atong ikawulihan. No, unsa pa may atong gikabisihan. Hapit na ta manguli. Ang mga signs and wonders nagpailan na hapit na gayon magbalik si Kristo. Atong himuon mga kaigsunan ang pagpakailap sa mensahe. Tungkol na Matthew 24:14, when this gospel of kingdom shall be preached throughout the nation, and then shall they come. And then shall the end comes, mga kaigsunan. May the Lord bless us this morning. O buwan na rin. Amen.